Ako si Ricardo at kung alam mo lang kung gaano kabigat ang pasanin na dala ko ngayon. 26 na taon na ako sa mundong ito, pero parang kahapon lang nang ako'y kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na manghuhusay sa buong Laguna. Ang mga kamay kong ito na dati nagagaling sa paggamot gamit ang mga halaman at ugat, ngayon ay nanginginig na lang kapag walang baraha o dice na hawak. Noong una, hindi ko inakala na magiging ganito ang takbo ng buhay ko. Sanay ako sa pagiging healer. Ang tungkod na mana ko mula sa aming lola ay palaging nasa tabi ko. Ang mga halaman sa aming bakuran ay sumusunod sa aking mga daliri. Ang mga tao sa baryo namin ay nagtitiwala sa akin kapag may sakit, may problema, o may mga bagay na hindi nila maintindihan. Si Inay ay palaging nagmamalaki sa akin. Si Emilio naman ay tumutulong sa akin sa pagkuha ng mga pananim. At si Berto, ang munting kapatid naming 19 na taon, laging nasa tabi namin, laging nagtatanong, laging nangarap. Pero lahat ng iyon ay naging alaala na lang simula nang tumawag si Mang Totoy sa telepono. Nasa Palawan ako noon, tumutulong sa isang mahirap na kaso ng kakaibang sakit na kumalat sa isang liblib na barangay. 3 linggo akong naroroon. Ginagamit lahat ng alam ko upang mapahinto ang pagkalat ng hindi kilalang karamdaman. Akala ko ay tagumpay na ako. Nakita ko na ring gumaling ang mga pasyente. Nakita ko nang bumalik ang saya sa mga mata nila. Ricardo, kailangang umuwi ka na dito, ang sabi ni Mang Totoy sa telepono. Ang boses niya ay kakaiba. May lamig, may takot. May nangyari sa pamilya mo. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating pa uwi. Ang susunod na natatandaan ko ay ang pagkakatayo ko sa harap ng aming bahay. Nakatingin sa mga taong nakapalibot, nakikita ang mga mukha nilang puno ng awa at lungkot. Si Mang Totoy ay lumapit sa akin, hinawakan ang aking balikat. Patawarin mo ako anak, bulong niya. Hindi namin naprotektahan ang pamilya mo. Natagpuan nila si Inay sa kusina, nakahiga sa sahig. Ang katawan ay may mga sugat na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Si Emilio naman ay sa kanyang kwarto, katawan din ay puno ng mga marka na tila gawa ng mga kuko ng hayop. Ang mga kapitbahay ay nagsasabing narinig nila ang mga sigaw, ang mga tunog na hindi tao. Pero walang may lakas ng loob na lumapit sa aming bahay noong gabing iyon. Nasaan si Berto? Tanong ko. Ang boses ay halos hindi ko narinig. Nakatago siya sa ilalim ng kama ni Emilio. Sagot ni Mang. Siya lang ang nakaligtas. Naalala ko ang pagkakakita ko kay Berto. Maliit na katawan na nakatago pa rin sa ilalim ng kama. Ang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hindi siya nagsasalita. Hindi umiiyak. Parang nabingi at napipi sa sobrang gulat. Hinawakan ko siya. Niyakap. Pero parang wala siyang naramdaman. Parang nawala na ang kaluluwa niya kasama ng aming mga mahal sa buhay. Ang mga araw na sumunod ay hindi ko na maalala ng malinaw. Ang libing, ang mga panalangin, ang mga taong nagbibigay ng pakikipagkunwar, lahat ay parang panaginip na masama. Pero ang pinakamahirap ay ang mga katanungan na walang sagot. Sino ang pumatay sa kanila? Bakit nangyari ito? At bakit ako hindi naroroon upang maprotektahan sila? Sinubukan kong magpatuloy sa pagiging manghuhusay. Pagkaraang ilang linggo, nagpunta sa akin si Aling Rosa. May sakit ang anak niya na hindi gumaling sa gamot ng doktor. Dati, madali lang iyon para sa akin. Kukuhanin ko lang ang tamang halaman, gagawin ang tamang timpla, at gagaling ang bata. Pero noong araw na iyon, nanginginig ang mga kamay ko habang hinahawakan ko ang tungkod. Walang lumabas na kapangyarihan. Walang nangyari. Ricardo, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Rosa. Hindi ko siya nasagot. Tiningnan ko lang ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata ko ay walang buhay. Ang mukha ay payat. Ang mga kamay ay nanginginig. Parang hindi na ako ang dating Ricardo na kilala nila. Simula noon, hindi na ako nagtanggap ng mga pasyente. Nagsara ang aming bahay sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang mga halaman sa bakuran ay nagsimulang mamatay dahil walang nag-aalaga. Si Berto ay nanatiling tahimik, pero nakita ko siyang sumusubok na mag-alaga ng mga pananim. Maliit na kamay niya ay sumusubok na gawin ang mga ginagawa namin dati, pero kulang pa ang kaalaman niya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa teras na nagmumuni-muni, lumapit sa akin si Mang Totoy. May dalang bote ng lambanog at 2 baso. Kailangan mo ng kasama, sabi niya habang nagbubuhos ng alak. Uminom kami ng walang salita. Ang lambanog ay sumunog sa lalamunan ko, pero somehow nakawala ako saglit sa sakit na nadarama ko. Pagkatapos ng ilang baso, nagsimula akong makwento tungkol sa mga nangyari sa Palawan, tungkol sa mga taong naligtas ko, tungkol sa pakiramdam ng pagiging mahalaga sa mundo. Bakit hindi ako naroroon?
Tanong ko kay Mang To. Bakit naligtas ko ang mga hindi ko kilala pero hindi ko naprotektahan ang sarili kong pamilya? Hindi mo kasalanan, Ricardo, sagot niya. Ang mga napatay ang pamilya mo ay hindi ordinaryong tao. Ano ibig mong sabihin? Tumahimik siya sandali. Parang nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo. Ang mga nakakita sa nangyari ay nagsasabing hindi normal ang mga tunog na narinig nila. May mga naikwentong nakita nila ang mga aso at pusa sa paligid na takot na parang may malaking kaaway na hindi nila kaya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinabi niya, pero may bahagi sa akin na naniniwala na tama siya. Ang mga sugat sa katawan ni Inay at Emilio ay hindi ordinaryong sugat. Ang takot sa mga mata ni Berto ay hindi ordinaryong takot. Mula noon, nagsimula akong mag-inuman araw-araw. Pero hindi lang basta pag-inom, natutunan ko ring magsugal. Una ay simpleng pustahan lang sa mga sabong sa kalapit na bayan. Nakikita ko ang mga manok na lumalaban, ang mga taong sumisigaw, ang mga pera na nagiging mas marami o nawawala sa loob ng ilang minuto. Sa mga oras na iyon, nakakalimutan ko sa mga oras na iyon, hindi ko naiisip si Inay, si Emilio, at ang mga tanong na walang sagot. Pero hindi tumagal. Nagsimula na akong mawala ng ang mga ipon namin na para sa gamot at mga kasangkapan sa paggamot ay unti-unting nauubo. Nagbenta ako ng mga kagamitan kong panggamot, ang mga mortar at pestle na mana ko pa kay Lola, ang mga bote na ginagamit ko sa pagtimpla ng mga gamot, ang mga libro tungkol sa mga halaman. Si Berto ay nakikita ang lahat ng ito pero hindi siya nagsasalita. Nakikita ko lang siya minsan na nakatingin sa akin habang naghahanda akong lumabas para magsugal. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot pero walang salita na lumalabas. Minsan naman, nakikita ko siyang nag-aayos ng mga halaman sa bakuran. Sumusubok na panatilihing buhay ang mga pananim na naiwan namin. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mga tao sa labas ng bahay. Lumabas ako at nakita si Kapitan Rodel kasama ang ilang matatanda sa barangay. Ricardo, tawag niya sa akin. Kailangan namin ng tulong mo. Umiling ako agad. Hindi na ako manghuhusay, Kapitan. Hindi na ako marunong. Pero ikaw lang ang natitirang may alam sa mga bagay na ito sa amin, sagot niya. May kakaibang nangyayari sa aming barangay. May mga taong nagiging kakaiba ang kilos. Parang hindi na sila ang dating sarili niya. Kwento niya. May 3 pamilya na sa barangay, ang mga miyembro ay biglang nagbabago ng ugali. Si Mang Pedro, na kilala bilang mapagmahal sa pamilya, ay biglang nagiging agresibo at minsan ay tumutulong na parang kabayo. Si Aling Maria naman na dati matahimik ay ngayon ay palaging natatawa ng walang dahilan at nagsasalita ng mga bagay na hindi maintindihan. Sabi ng mga matatanda, ito'y gawa ng mga aswang, dagdag ni Kapitan Rodel. Pero hindi namin alam kung paano ito pipigil. Nakinig ako sa mga kwento nila at may bahagi sa akin na nagsisimulang mag-alala. Pero mas malakas ang takot na hindi ko kaya, takot na mabigo ako ulit, takot na may mapahamak na naman dahil sa akin. Pasensya na, Kapitan, sagot ko. Hindi ko kaya. Hanapin ninyo ang ibang manghuhusay sa kabilang bayan. Nakita ko ang disappointment sa mga mukha nila pero hindi ko na pinakinggan ang mga susunod nilang salita. Pumasok ako sa loob ng bahay at narinig kong umalis sila. Nang maghapon na, nakita ko si Berto na nakaupo sa tabi ng mga pananim na inaasikaso niya. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi. Kuya, sabi niya, una niyang salita matapos ang mahabang panahon. Bakit hindi mo na ginagawa ang dati mong trabaho? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Paano mo ipapaliwanag sa isang batang 9 na taon na nawala na ang ginhawa mo, na natatakot ka na sa sarili mo, na feeling mo ay kasalanan mo ang nangyari sa pamilya ninyo? Nahihirapan ako, Berto, sagot ko sa huli. Hindi na ako marunong. Pero tingnan mo, sabi niya, tinuro ang mga halaman na inaasikaso niya. Nabubuhay pa rin sila. Kahit hindi ka na nag-aalaga, nabubuhay pa rin sila. Tiningnan ko ang mga pananim. Totoo nga, kahit hindi ko na sila inaalagaan, ang mga halaman na inaasikaso ni Berto ay may sariling buhay, may mga bagong dahon, may mga bulaklak, may mga bago ring tumutubo. Siguro, dagdag ni Berto, hindi mo lang kailangan mag-isa. Siguro kailangan mo ng tulong. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Niyakap ko si Berto at sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ulit na may pag-asa. Pero ang pag-asa na iyon ay hindi tumagal. Kinabukasan, balik na naman ako sa sugalan. Ang mga salita ni Berto ay tumatak sa isip ko pero hindi pa rin sapat upang pigilan ako sa ginagawa ko. Parang may kulam na hindi ko mabitawan ang mga baraha, ang mga dice, ang sigaw ng mga tao sa sabungan. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa sugalan sa kalapit na bayan, nakatagpo ko ng isang matandang babae sa daan. Nakaupo siya sa tabi ng may dalang maliit na basket ng mga halaman. Anak,
tawag niya sa akin. Halika dito. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Matanda nga siya, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ikaw si Ricardo, hindi ba? Tanong niya. Ang dating manghuhusay. Paano mo ako nakilala? Tanong ko. Kilala kita, sagot niya. Kilala ko ang lahat ng mga taong may gift na tulad mo. Ako si Lola Remedios. Umupo ako sa tabi niya. May kakaibang kapayapaan na naramdaman ko sa presensya niya. Narinig ko ang nangyari sa pamilya mo, sabi niya. Nakakalungkot. Ang mga aswang ngayon ay mas lalong nagiging agresibo. Kaya mo bang magturo sa akin kung paano sila labanan? Tanong ko. Ngumiti siya. Anak, ang laban sa mga aswang ay hindi lang tungkol sa mga gamot at orasyon. Kailangan mong maunawaan kung ano talaga sila, kung bakit sila umaatake. Nagkwento siya sa akin tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang, tungkol sa mga paraan kung paano sila makikilala, tungkol sa mga ritual na maaaring gamitin laban sa kanila. Nakinig ako ng mabuti at para sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong may natutuhan ako. Pero sa lahat ng sinabi ko sa iyo, sabi niya bago kami maghiwalay, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong alalahanin ay ito. Ang mga aswang ay kumukuha ng lakas mula sa takot at hinagpis ng mga tao. Kapag nawala ang takot mo, mawawala rin ang kapangyarihan nila sa iyo. Umuwi ako sa gabi na iyon na may bagong pag-asa. Pero kinabukasan, ang mga salita ni Lola Remedios ay parang panaginip na lang. Balik na naman ako sa dati kong gawi, pag-inom, pagsugal, pag-iwas sa mga responsibilidad. Tumagal pa ng ilang linggo bago ko naramdaman na may mali sa paligid namin. Una, napansin ko na si Mang Totoy ay hindi na masyadong bumibisita. Nang makita ko siya sa palengke, parang kakaiba ang kanyang kilos. Masyadong mabilis ang paggalaw, masyadong matalas ang tingin, at may kakaibang tunog sa kanyang tawa. Pangalawa, napansin ko na si Berto ay nagiging mas tahimik. Hindi na siya lumalabas ng bahay, hindi na rin siya nag-aalaga sa mga halaman. Kapag tinatanong ko siya kung ayos lang ba siya, tumutango lang siya pero walang salita. Pangatlo, nagsimula akong makakita ng mga kakaibang nilalang sa paligid. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang pag-inom ko o totoo talaga ang nakikita ko. Pero may mga pagkakataong nakikita ko ang mga anino na gumagalaw ng hindi natural. Mga tunog na hindi galing sa mga tao o hayop na kilala ko. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa sabungan sa kabilang bayan, sinalakay ako ng 3 lalaki. Akala ko ay ordinaryong holdapper lang sila. Pero nang makita ko ang kanilang mga mata sa dilim, napagtanto kong hindi sila normal na tao. Ang mga mata nila ay parang sa hayop. Ang mga daliri nila ay mahaba at may mga kuko. Nagsimula akong tumakbo, pero nakita kong hindi ako makakatakas sa kanila. Nanginginig ang mga tuhod ko, nanghihina ang katawan ko sa sobrang takot. Akala ko ay doon na ako mamamatay, na magiging katulad na ako ng nangyari kay Inay at Emilio. Bigla na lang, may lumabas sa kadiliman. Isang malaking nilalang na parang kalahating tao, kalahating kabayo. Ang mga salakay sa akin ay nagtakbuhan pagkakita sa bagong dating. Ang nilalang ay lumapit sa akin at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha niya. Babae, maganda, ngunit may mga mata na puno ng misteryo. Huwag kang matakot, sabi niya sa akin. Hindi kita sasaktan. Ano ka? Tanong ko. Ang boses ay nanginginig. Ako si Ligaya, sagot niya. At ikaw si Ricardo, ang manghuhusay na nawala sa sariling landas. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya o tatakbo. Pero may kakaibang kapayapaan na naramdaman ko sa presensya niya. Parang kilala ko na siya. Parang hindi ito ang unang pagkakakita namin. Matagal na kitang sinusubaybayan, dagdag niya. Nakita ko kung paano ka nagsimulang mawala sa sarili mo. Matapos ang nangyari sa pamilya mo, sinusubaybayan mo ako. Bakit? Dahil may espesyal ka pang misyon na kailangan mong gawin. Ang pagkamatay ng inyong pamilya ay hindi aksidente. May nagtangka sa inyo at hanggang ngayon, hindi pa tapos ang plano nila. Napaatras ako. Sino? Sino ang pumatay sa kanila? Si Lola Remedios, sagot niya. Ang babaeng nakilala mo sa daan, siya ang nagpaplano ng lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala. Imposible. Matanda at mahina siyang babae. Paano niya magagawa iyon? Siya ang pinakamalakas na aswang sa buong rehiyon. Paliwanag ni Ligaya. Tikba lang din ako, pero hindi ako katulad niya. Ako ay naninirahan sa kagubatan, nagpoprotekta sa mga taong nangangailangan. Siya naman ay nag-aagaw ng mga teritoryo, pumapatay sa mga taong humahadlang sa kanyang mga plano. Umupo ako sa gilid ng daan. Ang utak ay hindi makakuha ng tamang pag-iisip. Bakit niya pinatay ang pamilya ko? Dahil ikaw ay kilala bilang pinakamahusay na manghuhusay sa lugar na ito. Gusto niya nang kontrolin ang lahat ng healing practices sa buong probinsya.
Ang inyong pamilya ay naging hadlang sa kanyang plano. Pero hindi na ako manghuhusay. Sagot. Nawala na ang galing ko. Hindi nawala, sabi ni Liga. Nakatago lang. Ang takot at hinagpis ang pumipigil sa mga kapangyarihan. Tumingala ako sa buwan. Pero paano ko maibabalik ang dating ako? Paano ko magiging malakas ulit? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa tulong, sagot niya. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Nagtinginan kami sa loob ng mahabang sandali. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan. Hindi siya kalaban. Hindi siya dapat katakot. Siya ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ko sa huli. Una, kailangan mong bumalik sa pagiging manghuhu. Pangalawa, kailangan nating protektahan si Bert. At pangatlo, nagseryoso ang kanyang kailangan nating pigilan si Lola Ren bago pa niya makuha ang... Habang naglalakad kami pauwi sa aming bahay, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa loob ko. Parang may nagigising na matagal nang natutulog. Parang may bumabalik na matatag na nawala. Nang makarating kami sa bahay, nakita namin na wala si Berto sa kanyang kama. Hinanap namin siya sa buong bahay, sa bakuran, sa mga kalapit na lugar, pero wala siyang makita. Sa mesa sa kusina, may nakita kaming sulat. Ang sulat ay nakasulat sa kakaibang script na hindi namin mabasa, pero somehow naiintindihan namin ang mensahe. Ang bata ay kasama ko na. Kung gusto mo siyang makita ulit, pumunta sa mga kuweba sa Antipolo sa susunod na buwan ng buwan. Dalhin mo ang tungkod mo. Mag-isa ka. Napaupo ako sa sahig. Si Berto, ang nag-iisang natitirang pamilya ko, ay kinuha na nila. Ang batang nag-alaga sa mga halaman habang ako ay naligaw sa sariling kalungkutan. Ang batang naging dahilan kung bakit may pag-asa pa ako sa buhay. Wala na. Hindi ka mag-isa, sabi ni Ligaya, lumapit sa akin. Tutulungan kita. Tiningnan ko siya. Bakit mo ako tutulungan? Anong makukuha mo dito? Dahil, sagot niya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kakaibang damdamin. Ikaw ang unang taong nakakita sa akin na hindi bilang halimaw, kundi bilang kapwa nilalang na may puso. Gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Hindi na ako ang Ricardo na nawawala sa sariling lungkot. Hindi na ako ang manghuhusay na takot sa sariling kapangyarihan. Sa tulong ni Ligaya, babalik ako sa dati kong sarili at lahat ng ito ay para kay Berto, para sa huling miyembro ng pamilyang naiwan sa akin. Ang mga susunod na araw ay naging pinaka-intense na bahagi ng aking buhay. Kasama si Ligaya, nagsimula akong mag-ensayo ulit ng mga ritual na matagal ko nang hindi ginagawa. Ang tungkod na mana ko kay Lola na nakatago sa ilalim ng aming bahay ay kinuha ko at muli kong hinawakan pagkatapos ng mahabang panahon. Nang mahawakan ko ulit ang tungkod, parang may kuryenteng dumaan sa aking katawan. Hindi iyon masakit, pero napakalakas ng sensasyon. Parang may nagigising na matagal nang natutulog sa loob ko. Ang mga halaman sa paligid ay parang gumalaw, ang hangin ay parang naging mas presko, at ang buwan sa langit ay parang naging mas maliwanag. Nakikita mo? Tanong ni Ligaya na nakaupo sa tabi ko sa anyong tao. Hindi pa nawala ang galing mo. Nandoon pa rin. Sumubok akong mag-concentrate, gaya ng ginagawa ko dati. Kinuha ko ang isa sa mga halamang dried na natira pa sa aming bodega, dahon ng sambong na ginagamit sa mga sakit sa sikmura. Habang hawak ko ang tungkod sa isang kamay at ang dahon sa kabila, nagsimula akong mag-chant ng mga salita na natutuhan ko kay Lola. Ikaw na ang mag-guide sa akin, sabi ko kay Ligaya. Hindi ko na maalala lahat ng tamang proseso. Ngumiti siya. Ang tikbalang ay may sariling uri ng magic. Iba sa inyo, pero maaari nating pagsamahin ang dalawa. Habang nagtitraining kami, nalaman ko ang maraming bagay tungkol kay Ligaya na hindi ko inaasahan. Una, malaki ang alam niya sa mga halaman, mas malaki pa kaysa sa akin. Pangalawa, mayroon siyang kakayahang makipag-communicate sa mga hayop, kaya alam niya ang maraming sekreto na nangyayari sa buong lugar. Pangatlo, siya pala ang naging protektor ng maraming tao sa nakaraang taon, lalo na ng mga naglalakbay sa... Bakit hindi ka naging kilala bilang healer? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nagpapahinga kami matapos ang training. Dahil hindi ako tao, sagot niya. Ang mga tao ay natutong magpanggap na tanggap nila ang mga katulad ko. Pero sa totoo lang, takot pa rin sila. Ikaw ang unang tao na tumulad sa akin na parang kapantay. Sa loob ng isang linggo, naramdaman ko na ang pagbabalik ng aking mga kapangyarihan. Hindi pa complete, pero sapat na upang makagawa ng mga simpleng healing ritual. Nagsimula akong sumubok sa mga halaman sa bakuran, yung mga inaasikaso ni Berto. Sa tuwing hinahawakan ko sila gamit ang tungkod, parang lumalaki sila, parang nagiging mas healthy. Pero sa kabila ng mga pagbabago na ito, hindi pa rin ako mapakali. Linggo na ang nakalipas, simula nang mawala si Berto at walang araw na hindi ko siya naiisip. Ano kayang ginagawa sa kanya ni Lola Remedio?
Maayos kaya siyang pinakakain, hindi kaya sinasaktan. Kailangan nating mag-prepare na, sabi ni Ligaya isang umaga. 3 araw na lang bago ang takdang araw na sinabi sa sulat. Nagsimula kaming mag-gather ng mga materials na kailangan namin. Ang pinakamahirap na hanapin ay ang mga special na herbs na ginagamit against sa mga aswang. May ilan akong natitira pa sa aming collection pero hindi sapat para sa malaking laban. May kilala akong lugar, sabi ni Ligaya. Kailangan lang nating pumunta sa Laguna de Bay, sa isang islang maliit na naroroon. May matandang babae roong nagbibinenta ng mga rare herbs. Sumama ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko siya sa full tikbalang form. Kalahating kabayo, kalahating tao, pero sobrang ganda pa rin. Ang buhok niya ay parang yaman ng bayong, ang mata niya ay parang mga bituin, at ang lakas niya ay hindi mapapantayan ng kahit anong tao. Nakasakay ako sa likod niya habang tumatakbo siya sa tubig. Hindi ko inasahan na kaya niyang tumakbo sa ibabaw ng dagat, pero ginawa niya iyon nang walang problema. Parang may magic na nagbubuhat sa amin. Parang hindi kami bumibigat sa tubig. Nang makarating kami sa isla, nakilala namin si Aling Dionisia, isang matandang babae na halos kamukha ni Lola Remedios. Pero may kakaibang kindness sa mga mata. Nang makita niya si Ligaya, hindi siya nagulat o nagtakot. "Ah, si Ligaya," sabi niya. "Matagal na kitang hindi nakikita. At ikaw naman," tinignan niya ako. "Ikaw si Ricardo. Nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo. Kilala mo ako?" Tanong ko. "Kilala ko ang lahat ng mga manghahusay sa Luzon," sagot niya. "Ang inyong kula at ako ay magkaibigan noon pa. At alam ko rin na pupunta kayo kay Lola Remedio. Napagkwentuhan namin ang buong plano. Si Aling Dionisia ay nagbigay sa amin ng mga special herbs, mga dahon ng balete na blessed na ng mga diwata, mga ugat ng nara na nakolekta sa gitna ng bagyo, at mga bulaklak ng sampagita na lumaki sa sementeryo. Ang mga ito ay gagawin ninyong incense," paliwanag niya. "Kapag nasunog ninyo ito sa presensya ni Lola Remedios, mawawala ang kanyang kakayahang mag-shapeshift. Magiging tao lang siya at doon ninyo siya matatalunan." Nagbigay din siya sa amin ng isang maliit na bote ng holy water na galing sa Antipolo Church. "Ito naman ay gagamitin ninyo sa tungkod. I-bless ninyo ang tungkod gamit ang tubig na ito at magiging mas malakas ang power niya." Bago kami umalis, hinawakan ni Aling Dionisia ang aking kamay. "Ricardo, anak, ang laban na haharapin ninyo ay hindi joke. Si Lola Remedios ay napakaraming taong napatay na, pero may advantage kayo. Ang pagmamahal ninyo kay Berto at ang pagmamahal ni Ligaya sa iyo. Ang love ay pinakamalakas na weapon laban sa kasamaan." Nang umaga na ng takdang araw, handa na kami. Nakapag-prepare na ako ng lahat ng rituals na kailangan. Nakabless na ang tungkod. Nakahandang ang mga incense. Si Ligaya naman ay nag-transform sa full tikbalang form, ready para sa laban. Habang naglalakbay kami patungo sa Antipolo, hindi kami nag-usap ng marami. Pareho kaming nag-iisip, pareho kaming natatakot, pero pareho din kaming determinado. Ang buhay ni Berto ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Nang makarating kami sa entrance ng mga caves, nakita namin na may kakaibang atmosphere sa lugar. Ang mga puno ay parang nanlalanta, ang mga ibon ay walang ingay, at ang hangin ay parang may kasamang masamang amoy. Alam namin na tama ang lugar. "Ikaw ba si Ricardo?" May boses na nagtanong mula sa kadiliman ng cave. Lumapit kami at nakita namin si Lola Remedios sa entrance. Pero hindi na siya ang matandang babae na nakilala ko sa daan. Ngayon, mas malaki siya, mas matangkad, at ang mga mata niya ay nagiging pula sa dilim. "Nasaan si Berto?" Tanong ko agad. "Narito siya," sagot niya. Sumigaw siya sa loob ng cave at lumabas si Berto. Pero hindi na siya ang dating Berto na kilala ko. Ang mga mata niya ay blanco, ang kilos niya ay robotic, parang hindi na siya ang sarili niya. "Ano ang ginawa mo sa kanya?" Sigaw ko. "Wala naman," ngiti ni Lola Remedios. "Ginawa ko lang siyang mas useful. Ngayon, siya ay isa sa aking mga tagasunod. At ikaw naman, pwede ka ring maging katulad niya. Sumali ka sa akin, Ricardo. Ibalik mo ang dati mong galing, pero gamitin mo ito para sa akin." "Hindi," sagot ko. "Bibitawan mo si Berto at hihinto ka sa ginagawa mo sa lugar na ito." Tumawa siya ng malakas. "Ikaw at sino? Ikaw at ang tikbalang mong kasama?" Tiningnan niya si Ligaya. "Akala mo ba ay hindi ko alam na nandito ka? Matagal na kitang alam. Mga pakimkim lang kayo sa akin." Sa momento na yon, nag-transform si Lola Remedio sa tunay niyang anyo. Hindi siya ordinaryong tikbalang. Mas malaki siya, mas nakakatatakot, at may mga additional na powers na hindi ko inasahan. Ang katawan niya ay parang gawa sa metal, ang mga mata niya ay nagiging apoy, at ang boses niya ay parang dalawang tao
na nagsasalita ng sabay. Nagsimula ang laban. Si Ligaya ay lumaban sa tikbalang form, gumagamit ng kanyang speed at strength. Ako naman ay nag-concentrate sa paggawa ng incense ritual. Pero nahirapan ako dahil patuloy akong inaatake ni Lola Remedios gamit ang mga spell niya. Mga bato sa loob ng cave ay nagiging projectiles. Ang mga ugat ng mga puno ay nagiging parang mga kamay na sumusubok na hulihin ako. Ligaya, sigaw ko. Protect mo ako habang ginagawa ko ang ritual. Pumosisyon si Ligaya sa harap ko. Ginagamit ang kanyang katawan para protektahan ako mula sa mga atake ni Lola Remedios. Pero nakita ko na nahihirapan din siya. May mga sugat na sa katawan niya at ang breathing niya ay nagiging mabilis. Sa wakas, natapos ko ang pag-prepare ng incense. Sinunog ko iyon at agad na kumalat ang mabangong usok sa buong cave. Nang tumama ang usok kay Lola Remedios, nagsimula siyang mag-weaken. Ang laki niya ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga fiery eyes niya ay nagiging normal na mata at ang mga spell niya ay nagiging less powerful. Ngayon, sigaw ni Ligaya, gawin mo na ang finishing move. Hawak ko ng mabuti ang tungkod. Nag-concentrate ako ng husto at ginawa ang pinakamalakas na healing ritual na Pero sa pagkakataong ito, hindi ito para sa paggamot. Ito ay para sa pagtanggal ng kasamaan. Sa pangalan ng mga espiritong protektor, sa kapangyarihan ng mga taong namatay dahil sa iyo at sa pagmamahal naming para kay Berto, sigaw ko habang ginagalaw ang tungkod. I banish you, Lola Remedios, sa mundo ng mga patay. Ang buong cave ay nag-vibrate. Ang incense smoke ay nagiging mas matibay at si Lola Remedios ay nagsimulang mag-fade. Pero bago siya mawala completely, may sinabi siya na hindi ko makakalimutan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat kapag nawala ako? May iba pa akong mga kasama, may iba pa akong mga plano. At si Berto, tiningnan niya ang bata, hindi mo na siya maibabalik sa dating anyo. Nang matapos ang ritual, nawala na si Lola Remedios. Ang cave ay bumalik sa normal. Ang mga ingay ng mga ibon ay bumalik at ang hangin ay naging malinis ulit. Pero si Berto ay nakatayo pa rin sa tabi. Ang mga mata ay blangko pa rin. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang mukha. Berto, ako si Kuya Ricardo. Naalala mo ba ako? Walang reaksyon. Parang hindi niya ako nakikita o naririnig. Ano ang pwede nating gawin? Tanong ko kay Ligaya. Hindi ko alam, sagot niya. Ang ganitong klase ng spell ay hindi ko pa na-encounter. Naisip ko ang mga salita ni Aling Dionisia na ang love ay pinakamalakas na weapon. Niyakap ko si Berto ng mahigpit at nagsimula akong magkwento sa kanya tungkol sa mga alaala namin, kung paano niya inaalagaan ang mga halaman, kung paano niya ako sinusuportahan kahit hindi na ako maayos na kuya sa kanya, kung paano niya nanatiling matatag kahit nawala na si Inay at Emilio. Habang nagkukwento ako, napansin ko na may small changes sa mukha ni Bert. Ang mga mata niya ay parang unti-unting bumabalik ang kulay. Ang breathing niya ay nagiging mas natural. Patuloy mo lang, sabi ni Ligaya. May nangyayari na. Nagpatuloy ako sa pagkukwento. Kinwento ko sa kanya ang mga planong mayroon ako para sa aming future. Nababalikan ko na ang pagiging manghuhusay. Natutulungan ko siya sa pag-aasikaso ng mga halaman na magkakaroon kami ng mas malaking garden kung saan maraming taong pwedeng Sa wakas, nagsalita si Bert. Kuya, ikaw ba talaga iyan? Napayakap ako sa kanya ng mas mahigpit. Oo, ako nga. Andito na ako. Hindi na kita iiwan. Umiyak siya sa aking balikat. Natatakot ako, kuya. May mga panaginip akong masasama. May mga tao na gusto akong gawin ng mga bagay na ayaw ko. Tapos na lahat, sabi ko. Hindi ka na nila magiging kasama. Uwi na tayo. Pero habang naglalakad kami paalis sa cave, may narinig kaming tunog mula sa kailaliman. Hindi kami tumigil para tignan kung ano iyon. Pero alam namin na hindi pa tapos ang lahat. May mga ibang aswang pa sa lugar na iyon at alam namin na babalik pa sila. Nang makauwi kami, ang unang ginawa ni Berto ay pumunta sa garden at tiningnan ang mga halaman na iniwan niya. Nakita niya na marami sa kanila ay nalanta na, pero may ilang buhay pa rin. Pwede pa ba nating maibalik sa buhay ang mga ito? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo naman, tayo naman ang mga eksperto dito, di ba? Kasama namin si Ligaya. Nagtrabaho kaming tatlo sa garden. Ginagamit namin ang combination ng traditional healing knowledge at ng tikbalang magic. At sa loob lamang ng ilang oras, nakita namin na ang mga halaman ay nagsisimulang bumuhay ulit. Habang nagtratrabaho, napansin ko na may mga kapitbahay na naglalakad sa harap ng aming bahay. May mga tumutigil, nakatingin sa amin, nagbubulong-bulungan. Alam ko na nagsisimula na silang mag-isip.
na bumalik na ako sa pagiging manghuhusay, na may kasama akong kakaibang babae, na may mga nangyaring hindi nila maintindihan. Ligaya, sabi ko, ano ang gagawin mo ngayon? Babalik ka ba sa gub? Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya ay nakita ko ang pagkakalito. Hindi ko alam, sa totoo lang, gusto kong manatili dito. Gusto kong matuto pa ng mga healing practices mo. Gusto kong maging parte ng normal na buhay. Pero tikbalang ka, sabi ko. Hindi mo pwedeng maging completely human. Alam ko, sagot niya. Pero pwede naman sigurong maging in-between? Pwede naman sigurong maging bahagi ng dalawang mundo? Naiisip ko ang sinabi niya. Totoo naman, bakit hindi? Kung natutuhan ko nang makisama sa kanya bilang tikbalang, bakit hindi niya matutunan na maging parte ng human world? Sige, sabi ko, subukan natin. Pero kailangan nating mag-isip ng way kung paano ka makikipag-interact sa ibang tao nang hindi sila magtaka. Napaisip si Ligaya. Pwede akong mag-pretend na veterinarian. May alam naman ako sa mga hayop at pwede kong gamitin ang natural abilities ko para sa mga legitimate na purposes. Tawang-tawa ako. Vet na tikbalang? Interesting combination. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aming bagong buhay. Ako ay bumalik sa pagiging manghuhusay. Pero ngayon, may better understanding na ako sa supernatural world. Si Berto ay nagpatuloy sa pag-aasikaso ng mga halaman. Pero ngayon, may mas malaking passion na siya dahil sa mga naranasan niya. At si Ligaya ay nagsimula sa pag-advertise ng sarili bilang specialist sa mga problema ng mga hayop na hindi kaya ng regular na vet. Hindi tumagal. Nagsimula na ulit ang flow ng mga taong nangangailangan ng tulong. Pero ngayon, mas confident na ako. May kasama na ako, may support system na ako. At higit sa lahat, natutuhan ko na ang pagiging healer ay hindi individual na trabaho. Ito ay community. Isang araw, dumating sa amin si Kapitan Rodel kasama ang pamilya ni Mang Pedro. Isa sa mga nabanggit niya noon na may kakaibang ugali. Nakita namin na normal na ulit si Mang Pedro pero may mga marka pa rin sa kanyang katawan na sign na naposes siya ng aswang. Ricardo, sabi ni Kapitan Rodel, salamat na bumalik ka. Maraming tao dito ang nangangailangan ng tulong mo. Tumingin ako kay Ligaya at kay Berto. Silang dalawa ay tumango sa akin at alam ko na handa kaming harapin ang anumang hamon na darating. Ang mga buwan na sumunod ay hindi naging madali para sa aming tatlo. Kahit na natalo na namin si Lola Remedyo, ramdam namin na may mga remnants pa rin ng kanyang influence sa buong lugar. May mga araw na may dumadating sa amin na mga taong may kakaibang symptoms. Hindi sick sa traditional sense, pero may mga spiritual problems na kailangan ng special attention. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, may kumatok sa aming pinto. Nang pagbuksan ko, nakita ko si Aling Rosa, yung dating pasyente ko na hindi ko natulungan noon. Kasama niya ang anak niyang si Miguel, na ngayon ay mukhang mas malaki na. Ricardo, sabi niya, at nakita ko ang hesitation sa kanyang boses. Pwede ba naming humingi ng tulong? Si Miguel kasi, may kakaibang nangyayari sa kanya. Pinapasok ko sila sa loob. Si Miguel ay umupo sa tabi ni Berto at agad ko ring napansin na may mali. Ang bata ay hindi tumitingin sa aming mga mata. At ang mga kamay niya ay patuloy na gumagalaw na parang nagdedraw ng mga... Simula kailan ito nagsimula? Tanong. Mga 2 linggo na, sagot ni Ali Rosa. Gabi ng Marte, bigla siyang nagising sa gitna ng tulog. Tapos nagsimula siyang mag-draw ng mga kakaibang pictures. Tingnan mo, ipinakita niya sa akin ang notebook ni Miguel. Ang mga drawings ay sobrang detailed para sa isang batang 10 years old. Mga pictures ng mga caves, ng mga creatures na half human, half animal, at ng mga symbols na familiar sa akin dahil nakita ko na sila noon sa cave ni Lola Remedyo. Si Ligaya ay lumapit at tumingin din sa mga drawing. Nakita ko ang concern sa kanyang mukha. Miguel? Tawag ko sa bata. Naalala mo ba kung saan mo nakita ang mga larawan na ito? Umiling siya, pero nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi ito Tagalog, hindi rin English. May kakaibang tunog, parang ancient language. Saan niya natutuhan iyan? Tanong ni Aling Roth. Tumingin ako kay Ligaya. Alam namin pareho ang sagot, pero hindi namin pwedeng sabihin kay Aling Rosa ang buong totoo. May possibility na na-expose siya sa residual energy mula sa mga recent na supernatural activities sa area. Paliwanag. Kailangan namin siyang ma-cleanse. Nagsimula ako sa ritual, pero habang ginagawa ko iyon, napansin ko na si Miguel ay nag-react ng kakaiba. Hindi siya nagiging calm gaya ng usual na nangyayari sa mga bata kapag ginagawa ko ang healing. Imbes, nagiging mas restless siya at ang mga salitang sinasabi niya ay nagiging mas malakas. Tigil mo muna, sabi ni Ligaya. May hindi tama. Tiningnan niya si Miguel ng masinsinan
at bigla niyang hinawakan ang kamay ng bata. Sa moment na iyon, nag-transform si Miguel. Hindi completely, pero nakita namin na may mga features siyang nagiging hayop. Ang mga mata niya ay nagiging parang sa kabayo. Ang mga daliri niya ay nagiging mas mahaba. Ano ang nangyayari sa anak ko? Sigaw ni Aling Rosa. Calm down lang, sabi ko sa kanya. Kailangan lang namin i-reverse ang process na ito. Pero sa loob-loob ko, alam ko na ito ay mas malaking problema. Si Miguel ay hindi na possess lang. Siya ay nag-uumpisa nang mag-transform into tikbalang. At kung tama ang hinala ko, hindi ito aksidente. Ligaya, bulong ko sa kanya. Pwedeng tikbalang ang nangyayari sa kanya? Oo, sagot niya. Pero ang tanong ay, bakit? Hindi normal na mag-transform ang mga human into tikbalang unless may external force na gumagawa niya. Naisip ko ang mga drawings ni Miguel. Ang mga caves, ang mga symbols, lahat ay connected sa lugar kung saan namin na-encounter si Lola Remedios. At kung may natira pang influence niya sa lugar na yon. Aling Rosa, sabi ko, nakapunta ba si Miguel sa Antipolo recently? O sa mga caves doon? Hindi naman, sagot niya. Pero wait, si Miguel ay kasama sa field trip ng school nila last week. Pumunta sila sa mga tourist spots sa Antipolo. Doon ko napagtanto ang nangyayari. May mga traces pa ring spiritual energy ni Lola Remedios sa mga caves na yon. At si Miguel ay accidentally na-expose. Pero mas malala pa, ang transformation niya ay hindi random. May pattern, may purpose. Habang nag-iisip ako, biglang sumigaw si Berto. Kuya, tingnan mo! Tiningnan ko kung saan siya tumuturo at nakita ko na ang mga halaman sa aming garden ay nagsisimulang mag-wilt. Hindi lahat, pero yung mga nasa direksyon kung saan nakaupo si Miguel. Ang energy niya ay nagiging toxic sa mga halaman. Observe ni Ligaya. Kailangan namin siyang i-isolate. Dali-dali ko silang dinala sa backyard, malayo sa mga halaman. Doon, nagsimula ako ng mas malakas na cleansing ritual. Ginagamit ko ang tungkod, ang mga special herbs na binigay ni Aling Dionisia, at ang holy water. Pero habang ginagawa ko ang ritual, napansin ko na si Miguel ay nagiging mas aggressive. Nagsimula siyang magsalita ng mas maraming ancient words, at ang physical transformation niya ay nagiging mas prominent. Hindi gumagana, sabi ko kay Ligaya. Lumalala pa, kasi mali ang approach mo, sagot niya. Hindi mo kailangan i-reverse ang transformation. Kailangan mo siyang turuan kung paano i-control. Pero bata pa siya. Hindi niya kayang i-handle ang ganong responsibility. Walang choice, sabi ni Ligaya. Kung hindi natin siya tutulungan ngayon, magiging full tikbalang siya at mawawala na ang human consciousness niya forever. Napaisip ako. Tama siya. Ang nangyayari kay Miguel ay hindi temporary possession. Ito ay permanent transformation na in progress pa lang. At ang tanging paraan para ma-save namin siya ay turuan siya kung paano maging hybrid, gaya ni Ligaya. Aling Rosa, sabi ko, kailangan ko sabihin sa inyo ang totoo. Ang nangyayari kay Miguel ay hindi ordinaryong sakit. Siya ay nagtitransform into isang supernatural being na tinatawag nating tikbalang. Akala ko ay matatakot si Aling Rosa o hindi maniniwala. Pero imbes, umupo lang siya at napahilamos sa mukha. Alam ko na may kakaiba, sabi niya. Simula pa noong bata si Miguel, may mga times na parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi namin nakikita. May mga times na nakakausap niya ang mga aso at pusa na parang nauunawaan niya sila. Ibig sabihin, natural gifted si Miguel, sabi ni Ligaya. Hindi lang siya accidentally na-transform. Ginawa siyang trigger ng energy sa cave para ma-awaken ang dormant abilities niya. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang pagdadalaw ni Miguel sa amin. Tinuruan namin siya kung paano i-control ang transformation, kung paano makipag-communicate sa mga hayop, at kung paano gamitin ang abilities niya para sa good purposes. Si Berto ay naging malaking tulong sa process na ito. Dahil nakaranas din siya ng supernatural influence, mas madali niyang na-relate kay Miguel. Sila ay naging mabuting friends, at si Berto ay naging parang bridge para kay Miguel sa human world. Kuya, sabi ni Berto isang araw habang naglalaro silang dalawa sa garden. Parang mas excited si Miguel kapag tikbalang form siya kaysa sa human form. Napansin ko rin yun. Kapag nagtitransform si Miguel sa partial tikbalang form, mas confident siya, mas masaya, mas natural ang kilos niya. Pero kapag bumalik siya sa human form, parang nahihirapan siyang mag-adjust. Normal lang iyan, paliwanag nila. Ganyan din ako noon. Ang tikbalang form natin ay mas aligned sa true nature natin. Pero kailangan niyang matutuhan na maging comfortable sa dalawa. Isang linggo matapos magsimula ang training ni Miguel, may dumating sa amin na visitor na hindi namin inaasahan, si Mang Totoy, na hindi na namin nakita mula noong nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ricardo, sabi niya pagkapasok sa aming bahay,
May urgent na kailangan nating pag-usapan. Nakita ko na mas payat siya ngayon, mas matanda ang itsura, at may mga eye bags na sign na hindi siya maayos natutulog. Ano ang problema? Tanong ko. May mga report na natatanggap ako mula sa mga kalapit na barangay, sabi niya. May mga bago na naman palang aswang na lumalabas, pero iba sila sa dati, mas organized, mas intelligent. Ipinakita niya sa amin ang mga pictures na kinuha ng mga witness. Ang mga creatures sa pictures ay hindi familiar sa amin. Hindi sila tikbalang, hindi rin mga regular na aswang. Parang hybrid ng maraming iba't ibang supernatural being. Saan sila nakikita? Tanong ni Ligaya. Mostly sa mga gilid ng gubat, malapit sa mga ilog, sagot ni Mang Tuto. Pero ang nakakapagtaka ay hindi sila aggressive. Parang naghahanap lang sila ng something. Tiningan ko ang mga pictures ng masinsinan. May familiar na pattern sa mga markings ng mga creatures na ito. Nakita ko na ang mga markings na ito somewhere. Yung mga symbols sa katawan nila, sabi ko. Nakita ko na sila noon. Saan? Tanong ni Ligaya. Sa mga drawings ni Miguel, sagot ko. At sa cave ni Lola Remedios. Napagtanto namin na ang mga bagong creatures na ito ay connected sa remnants ng power ni Lola Remedio. Hindi namin completely na-eliminate ang influence niya. May mga parts na nakasurvive at nag-evolve into something new. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang problema, sabi ni Mang Totoy. Hindi, sagot ko. At feeling ko, mas complicated pa ang gagawin namin ngayon. Nang mga sumunod na araw, nagsimula kaming mag-research tungkol sa mga bagong creatures na ito. Si Ligaya ay nag-coordinate sa ibang mga tikbalang sa area para makakuha ng more information. Si Miguel naman ay ginagamit ang developing abilities niya para makipag-communicate sa mga animals at mag-gather ang intelligence. May nakausap akong mga ibon, report ni Miguel isang hapon. Sabi nila, ang mga bagong creatures ay nagtitipon sa isang lugar sa kabilang side ng bundok. Parang nagmi-meeting sila every full moon. Anong ginagawa nila sa meeting? Tanong ko. Hindi alam ng mga ibon, sagot ni Miguel. Pero sabi nila, may mga taong dinidadala doon na hindi na bumabalik. Nagtinginan kami ni Ligaya. Kung totoo ang sinabi ni Miguel, ibig sabihin ay may mga taong nakikidnap ang mga creatures na ito. Kailangan namin makita kung ano talaga ang ginagawa nila, sabi ni Ligaya. Pero delikado, sagot ko. Hindi natin alam kung gaano sila kakarami o kung gaano sila kalakas. Kaya nga kailangan natin mag-prepare ng mas maayos, sabi niya. At kailangan natin ng backup. Naisip ko si Aling Junicia sa isla. Siya ang may pinakamalawak na knowledge tungkol sa mga supernatural creature. Siguro, may alam siya tungkol sa mga bagong tipo ng aswang na ito. Balik tayo kay Aling Junicia, suggest ko. Siguro may alam siya tungkol dito. Pero bago kami makaalis, may nangyaring hindi namin inaasahan. Si Miguel ay biglang naging unconscious habang naglalaro siya sa garden kasama ni Berto. Nang dalhin namin siya sa loob, nagsimula siyang mag-convulse at may mga salitang lumalabas sa bibig niya na hindi namin maintindihan. Anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Berto. Takot na takot. Hinawakan ko si Miguel at agad kong naramdaman na may ibang energy na pumapasok sa kanya. Hindi ito galing sa kanya mismo. May external source na nag-i-influence sa kanya. Sinisimulang i-control siya ng mga bagong creatures, sabi ni Ligaya. Ginagamit nila ang connection niya sa supernatural world para ma-access ang aming location. Ibig sabihin nakakaalam na sila na andito kami? Tanong ko. Hindi lang yun, sagot ni Ligaya. At nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ginagamit nila si Miguel para makita ang lahat ng ginagawa natin. Alam na nila ang lahat ng mga plano natin. Sa momento na iyon, napagtanto ko na hindi lang kami ang naghahanda para sa laban. Ang kalaban namin ay naghahanda rin. At may advantage pa sila dahil nakita nila ang lahat ng ginawa namin through kay Miguel. Ang tanong ngayon ay, paano namin maiisalba si Miguel mula sa influence na ito? At paano namin mapipigil ang mga bagong creatures na ito bago pa nila makuha ang lahat ng gusto nila? Habang nakatingin ako kay Miguel na unconscious pa rin sa aming sofa, naramdaman ko ang familiar na sensation, ang pakiramdam na mas malaki at mas complicated ang problema kaysa sa akala namin. Pero this time, hindi ako nag-iisa. May kasama akong si Ligaya, si Berto, at ngayon ay si Miguel din. Kahit gaano ka-complicated ang situation, alam ko na kaya namin itong harapin. Pero kailangan namin ng mas matalinong strategy. Kailangan namin ng mas powerful na allies. At higit sa lahat, kailangan namin malaman kung ano talaga ang tunay na plano ng mga bagong kalaban na ito. Ang mga araw na sumunod ay naging pinaka-stressful na bahagi ng aming journey. Si Miguel ay nanatiling unconscious ng 3 araw at kahit ano ang gawin namin, hindi namin siya magising. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga pangyayaring nagsimula sa paligid namin. Una, ang mga hayop sa buong barangay ay nagsimulang mag-behave ng kakaiba. Ang mga aso ay tuloy-tuloy ang pagtahol sa gabi. Ang mga pusa ay nagtago sa mga sulok
at ang mga ibon ay umalis sa lugar. Si Ligaya ay nag-try na makipag-communicate sa kanila, pero ang sagot nila ay consistent. May malaking danger na paparating. Pangalawa, ang mga halaman sa aming garden ay nagsimulang mag-wilt ulit, pero ngayon ay mas malala. Hindi lang sila namamatay, parang sinisipsip ang buhay sa kanila. Ang mga dahon ay nagiging itim, ang mga ugat ay nagiging brittle, at may kakaibang amoy na lumalabas sa lupa. Ginagamit nila ang energy ni Miguel para ma-drain ang life force sa area, paliwanag ni Ligaya. Kapag mas lalong humina ang natural defenses ng lugar na ito, mas madali nilang makakagawa ng portal. Portal para saan? Tanong ko. Para sa master nila, sagot niya. Ang mga creatures na nakikita namin ay servants lang. May mas malaking entity na gusto nilang isamon dito sa world natin. Nang ika-4 na araw, may dumating sa amin na unexpected visitor, si Aling Dionysia, pero hindi siya nag-boat para makarating dito. Nakita namin siya na naglalakad lang mula sa gubat, na parang normal lang na naglakad siya from her island to here. Dionysia, tawag ko sa kanya. Paano ka nakarating dito? May mga special ways akong alam, sagot niya. At naramdaman ko na kailangan ninyo ng tulong. Pumasok siya sa loob ng bahay at agad niyang nakita si Miguel. Lumapit siya sa kanya at hinawakan ang noo ng bata. Grabe ang connection na ginawa nila, sabi niya. Hindi lang possession ito. Ginawa nilang vessel si Miguel para sa master nila. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Berto. Ang master ng mga creatures na ito ay hindi pa fully present sa world natin, paliwanag ni Aling Dionysia. Pero ginagamit nila si Miguel bilang anchor. Sa pamamagitan niya, unti-unting nagiging real ang presence ng master nila. Ipinakita niya sa amin ang mga marka sa katawan ni Miguel na hindi namin napansin noon. May mga faint na symbols na lumalabas sa kanyang mga braso at balik, parang tattoo pero moving. Kapag naging complete ang mga symbol na ito, dagdag niya, magiging permanent na ang connection. Hindi na natin maibabalik si Miguel sa normal at matatag na ang portal para sa master nila. Gaano katagal bago maging complete? Tanong ko. Based sa speed ng progression ng mga symbols, tiningan niya si Miguel ulit. Mga 2 araw na lang. 2 araw. Iyon lang ang oras namin para mailigtas si Miguel at mapigil ang pagdating ng master ng mga creatures. Ano ang kailangan namin gawin? Tanong ni Ligaya. Kailangan ninyo pumunta sa source ng power ng mga creatures na ito, sagot ni Aling Dionysia. Kailangan ninyo sirain ang connection nila sa master nila, pero hindi ito madali. Ang lugar na iyon ay heavily guarded at full ng traps. Ibinigay niya sa amin ang isang maliit na mapa na nakadraw sa bark ng kahoy. Ito ang location. Sa gitna ng gubat may isang ancient tree na ginagamit nilang altar. Doon ninyo kailangan pumunta. Tiningnan ko ang mapa. Ang lugar ay malayong-malayo mula sa amin at based sa terrain, mahirap ang lalakbayin. Pero bago kayo umalis, dagdag ni Aling Dionysia, may mga bagay kayong kailangan malaman. Kinuha niya ang tungkod ko at ginawa ang isang ritual na hindi ko pa nakita. Ang tungkod ay naging mas heavy at may mga bagong markings na lumabas sa surface. Enhanced ko ang power ng tungkod mo. Paliwanag. Pero one-time use lang ito. Kapag ginamit mo na ang full power niya, mawawala na ang enhancements. Binigyan din niya si Ligaya ng isang amulet na gawa sa special na metal. Ito naman ay para sa'yo, sabi niya. Kapag suot mo ito, magiging mas stable ang transformation mo. Hindi ka na mahihirapan mag-switch between human at tikbalang form. At kay Berto, binigyan niya ng isang maliit na pouch ng seeds. Para saan ito? Tanong ni Berto. Emergency rations, sagot ni Aling Dionysia. Kapag naitanim mo ang mga seeds na ito, magiging instant na mga healing plants sila. Pero gamitin mo lang kapag sobrang kailangan na. Bago siya umalis, may huling warning siya sa amin. Ang master na sinusubok nilang isamon ay hindi ordinary na aswang, sabi niya. Ito ay isang ancient entity na noong una ay naghasik ng terror sa buong archipelago. Ang pangalan niya ay Bakunawa. Hindi yung dragon sa legend, pero isang mas malaking entity na nag-assume ng form ng dragon para mas madaling ma-understand ng mga tao. Bakunawa? Repeat. Pero mythical creature lang yon, di ba? Ang mga myths ay based sa totoo, sagot niya. At ang Bakunawa na ito ay hindi dragon. Siya ay isang primordial spirit na kumakain ng life force ng mga lugar. Kapag fully summoned siya dito, hindi lang ang barangay ninyo ang mawawala, pati na rin ang neighboring areas. Nang umalis na si Aling Dionysia, naiwan kaming 3 na nagpiplano para sa journey. Pero may problema, hindi namin pwedeng iwan si Miguel mag-isa habang unconscious siya. Dalhin natin siya, suggest ni Berto. Hindi pwede, sagot ni Ligaya. Mas delikado sa kanya kapag nandoon siya sa source ng power ng mga kalaban niya.
Pero hindi rin natin siya pwedeng iwan dito, sabi ko. Kapag mas lumapit ang deadline, baka maging mas aggressive ang effect ng connection. Sa huli, naisip namin ang solusyon. Hinayaan namin si Miguel sa bahay, pero nag-set up kami ng protection barriers around sa property. Ginagamit namin ang combination ng traditional herbs at ng tikbalang magic ni Ligaya para makagawa ng shield na magiging barrier sa external influences. Sana enough ito para protektahan siya habang wala tayo, sabi ko habang natatakot. Umalis kami ng madaling araw bago pa sumikat ang araw. Ang journey ay mas mahirap kaysa sa inaasahan namin. Ang gubat ay mas dense, mas madilim, at may mga sounds na hindi familiar sa amin. May mga times na parang naririnig namin ang mga tawag ng mga creatures. Pero kapag tinitingnan namin, walang nakikita. May mga scouts na bantay sa area, whisper ni Ligaya. Alam na nila na paparating tayo. Nang umabot na kami sa area na nakamarka sa mapa, nakita namin ang ancient tree na sinabi ni Aling Dionisia. Sobrang laki niya. Siguro kailangan ng 10 katao para ma-embrace ang trunk niya. Pero ang nakakatakot ay ang atmosphere sa paligid niya. May mga bones na nakakalat sa paligid ng tree. May mga strange na fungi na tumutubo sa mga ugat. At may mga carvings sa bark na parang gumagalaw kapag tinitingnan mo. Dito nanggagaling ang lahat ng problema, sabi ni Ligaya. Sa foot ng tree, may nakita kaming altar na gawa sa black stone. Sa ibabaw ng altar, may mga artifacts na hindi namin ma-identify. Mga ancient tools, mga bones ng hindi kilalang creatures. At sa gitna ng lahat, may isang crystal na nag-glow ng dark energy. Yung crystal, ang connection point, sabi ko. Kailangan namin sirain yun. Pero nang lumapit kami sa altar, biglang may mga figures na lumabas mula sa mga shadows ng tree. Yung mga creatures na nakita namin sa pictures ni Mang Totoy. Pero mas marami at mas malaki. Welcome Ricardo, sabi ng isa sa kanila. Ang boses niya ay hindi human. Parang combination ng maraming boses na nagsasalita ng sabay. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo. Ano ang gusto ninyo? Tanong ko, hawak na ang tungkod. Simple lang, sagot ng creature. Gusto naming matapos na ang ritual. At ikaw ay magiging final component na kailangan namin. Anong ibig mong sabihin? Ang master namin ay kailangan ng vessel na may powerful spiritual energy, paliwanag niya. Si Miguel ay maganda na, pero hindi pa sapat. Ikaw, bilang manghuhusay na may direct connection sa spiritual world, ay perfect vessel. Napagtanto ko kung bakit nila kailangan makuha ako alive. Hindi lang sila gusto kong mamatay. Gusto nila akong gamitin bilang host para sa master nila. Never, sagot ko. Hindi ka namin tinatanong, sabi ng creature. Kinukuha ka namin. Nagsimula ang laban. Ang mga creatures ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa inaasahan namin, pero may advantage kami. Ang enhanced tungkod at ang stable transformation ni Ligaya. Ginagamit ko ang tungkod para gumawa ng barriers at offensive spells. Habis si Ligaya ay nag-transform sa full tikbalang form at physically lumalaban sa mga creatures. Si Berto naman ay nag-position sa safe distance, pero ready na gamitin ang seeds na binigay ni Aling Dionisia kapag kailangan. Pero kahit gaano ka-good ang labanan namin, nakita namin na mas marami pa ang mga creatures na lumalaban. Parang hindi nauubusan. Kailangan natin sirain agad ang kristal. Sigaw ko kay Ligaya habang lumalaban. Try mo, sagot niya. Protect mo ako habang lumalait ako sa altar. Ginawa ko ang pinakamalakas na protective barrier na kaya ko at si Ligaya ay tumakbo towards sa altar. Pero nang malapit na siya, may malaking creature na lumabas mula sa tree mismo. Parang guardian na mas malakas kaysa sa lahat ng nakita namin. Si Berto, sigaw ko. Gamitin mo na ang seeds. Naitanim ni Berto ang mga seeds sa lupa at agad na tumubo ang mga healing plants. Pero hindi lang healing plants ang lumabas. May mga carnivorous plants din na nagsimulang kumuha ng mga smaller creatures. Habang may distraction, nakaabot si Ligaya sa altar. Pero nang hawakan niya ang crystal, may nangyaring hindi namin inaasahan. Ang crystal ay hindi nag-break. Imbes, nag-merge siya kay Ligaya. Ligaya! Sigaw ko. Nakita ko na nagsisimulang mag-transform siya. Pero hindi sa normal tikbalang form. Nagiging iba siya. Mas malaki. Mas powerful. Pero may dark energy na sumurround sa kanya. Ricardo! Sigaw niya. Pero ang boses niya ay may kasamang ibang boses. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. The crystal is taking over. Napagtanto ko na natrap namin si Ligaya. Ang crystal ay hindi lang connection point sa master. Ito ay vessel na ginagamit para makorrupt ang sino mang magtangka na sirain ito. Ngayon, hindi lang namin kailangan sirain ang crystal. Kailangan din namin isave si Ligaya mula sa corruption niya. At may limited time lang kami dahil sa tuwing tumatagal ang crystal sa katawan niya, mas lumalaki ang power ng master. Ginagamit ko ang enhanced tungkod
para makagawa ng connection kay Ligaya. Pero nakita ko na para siyang lumalaban sa sarili niya. Ang original personality niya versus ang dark influence ng Crystal. Ligaya, tawag ko sa kanya. Pakinggan mo ang boses ko. Alalahanin mo kung sino ka. Sa mata niya, nakita ko ang pagkakalaban. May times na nakikita ko ang dating Ligaya, pero may times din na nakikita ko ang evil entity na sumusubok na mag-take over sa kanya. Ang tanong pa ngayon ay, paano ko mailigtas si Ligaya at masisira ang Crystal habang pinoprotektahan ko rin si Berto mula sa mga creatures na patuloy na lumalaban sa amin? Ang sitwasyon ay nagiging desperate na. Si Ligaya ay nasa gitna ng transformation na hindi namin makontrol. Ang mga creatures ay patuloy na umaatake at ramdam ko na ang enhanced power ng tungkod ay unti-unting naubos na. Berto, sigaw ko, kailangan mo mag-hide sa likod ng mga malaking ugat ng puno. Hindi ko na kaya protektahan ka habang sinusubok kong tulungan si Ligaya. Tumakbo si Berto sa safe spot, pero bago siya makaabot doon, may isang creature na humarang sa kanya. Mabilis kong ginagamit ang tungkod para gumawa ng projectile na tumama sa creature. Pero nakita ko na sobrang nanghina na ako. Sa gitna ng altar, si Ligaya ay patuloy na nag-struggle. Ang kanyang tikbalang form ay nagiging mas distorted, mas monstrous. Ang crystal ay parang nag-merge na sa chest niya at may dark veins na kumalat sa buong katawan niya. Ricardo, narinig ko ang boses niya pero parang malayo. Kailangan mo akong patayin. Hindi ko na makontrol. Hindi, sagot ko. May ibang paraan. Pero sa loob-loob ko, alam ko na wala akong idea kung ano ang gagawin. Ang lahat ng natutuhan ko tungkol sa healing ay tungkol sa pag-save ng buhay, hindi sa pag-deal sa ganitong extreme na corruption. Biglang may narinig akong familiar na boses mula sa likod ko. Kuya Ricardo! Si Miguel. Nakatayo siya sa entrance ng clearing pero hindi siya mag-isa. Kasama niya si Mang Tutoy at mga 5 pang tao mula sa barangay. Miguel! Sigaw ko. Paano ka nakarating dito? Hindi ka ba dapat unconscious pa? Nagising ako, sagot niya habang tumatakbo papunta sa amin. At nakita ko sa vision kung ano ang nangyayari dito. Kaya dinala ko si Mang Totoy at ang iba. Si Mang Totoy ay may dalang shotgun at ang mga kasama niya ay may mga improvised weapons. Hindi sila mga expert fighters, pero kitang-kita sa mga mukha nila na determinado silang tumulong. Ano ang plano mo? Tanong ko kay Miguel. Hindi ko pwedeng directly makipag-connect kay Ligaya dahil corrupted siya ngayon, paliwanag niya. Pero pwede ko siyang ma-reach through sa natural connection niya sa forest. Ipinakita niya sa akin ang mga halaman na sa paligid namin. Lahat ng mga puno at halaman dito ay connected. Kung magagawa kong ma-purify ang connection na iyon, maaari kong ma-override ang corruption ng crystal. Paano mo gagawin iyon? Kailangan mo akong protektahan habang ginagawa ko ang ritual, sagot niya. At kailangan din ng lahat ng energy na mabibigay mo sa Tumingin ako sa Alam ko na kapag ginagamit ko ang remaining enhanced power niya, wala na akong ibang weapons laban sa mga creatures. Sige, sagot ko. Gawin natin. Nagposisyon ang mga tao ni Mang Totoy sa paligid namin. Ginagawa nilang protective circle. Hindi sila mga supernatural fighters, pero ang determination nila ay nakaka-inspire. Si Miguel ay umupo sa gitna at nagsimula ng ritual na hindi ko pa nakita. Hinawakan niya ang lupa at nagsimula siyang mag-chant ng mga ancient words. Nakita ko na ang mga ugat ng malaking puno ay nagsimulang mag-glow ng soft white light. Habang ginagawa niya iyon, ginagamit ko ang remaining power ng tungkod para protektahan ang group namin. Pero ang mga creatures ay naging mas aggressive. Parang nararamdaman nila na may mali sa ginagawa namin. Miguel, sabi ko, mas binibilis mo pa? Hindi ko pwedeng bilisan, sagot niya. Kailangan kong maging careful. Kapag nagkamali ako, mas lalalim pa ang corruption ni Ligaya. Sa altar, nakita namin na si Ligaya ay nagsimulang mag-convulse. Ang crystal sa chest niya ay nag-blink ng mabilis at ang dark veins ay nagiging mas visible. Nangyayari na ang final phase ng transformation, sabi ni Miguel. Kung hindi ko matapos ang ritual sa loob ng next 5 minutes, permanent na ang corruption. Pero sa exact moment na sinabi niya iyon, may nangyaring hindi namin inaasahan. Ang pinakmalaking creature, yung guardian ng puno, ay biglang nag-speak sa voice na iba sa dati. Mga foolish na tao, sabi niya. Pero ngayon ang boses ay mas deep, mas authoritative. Akala ninyo ba ay maihahad lang ninyo ang aming master? Napagtanto ko na hindi lang guardian ang nagsasalita. Ang master mismo ay nagsisimulang mag-manifest through sa creature. I am Bakunawa, patuloy ng creature. At sa pamamagitan ng vessel na ito, tinuro niya si Ligaya, magkakaroon na ako ng permanent na form sa mundo ninyo. Ang voice niya ay naging mas malakas
at nakita namin na ang buong environment ay nagsimulang mag-deteriorate. Ang mga puno ay nagsimulang mamatay, ang lupa ay nagiging dry, at ang hangin ay nagiging mahirap huminga. Miguel, sabi ko, kailangan mo na talagang mabilis. Almost there, sagot niya. Ang white light sa mga ugat ng puno ay nagiging mas bright at nakita ko na may effect na ito kay Ligaya. Ang dark veins sa katawan niya ay nagsimulang mag-fade. Pero si Bakunawa ay hindi hahayaan na mangyari iyon. Ginagamit niya ang guardian creature para direktang umatake kay Miguel. Hindi ko na kaya i-defend tayo, sabi ko. Ang tungkod ay completely drained na ng power. Sa critical moment na yon, si Berto ay gumawa ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Kinuha niya ang isa sa mga healing plants na nagtanim niya kanina, pero hindi niya ito ginagamit para sa healing. Ginawa niya itong projectile at tinapon sa guardian creature. Berto, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Trust me kuya, sagot niya. Ang plant ay hindi naman physically damaging sa creature, pero may nangyaring kakaiba. Nung tumama ang plant sa creature, biglang may connection na nabuo between sa plant at sa corrupt energy ng creature. The plants can absorb the dark energy, napagtanto ko. Exactly, sabi ni Miguel. Kaya ko kinilalan man ang ritual na ito, hindi para i-purify si Ligaya directly, pero para gamitin ang natural cleansing ability ng mga plants. Nagsimula kaming lahat na mag-coordinates. Si Mang Totoy at ang mga kasama niya ay nagtapon ng mga branches at dahon sa direction ng altar. Si Berto ay patuloy na nag-provide ng mga healing plants. Ako naman ay ginagamit ang remaining strength ko para i-direct ang energy flow. Nakita namin na ang mga plants ay nagsisimulang mag-absorb ng dark energy mula sa kristal. Ang corruption sa katawan ni Ligaya ay unti-unting nababawasan. It's working, sigaw ni Miguel. Pero si Bakunawa ay naging desperate. Ginagamit niya ang lahat ng remaining power niya para i-force ang final transformation ni Ligaya. Kung hindi ko makukuha ang vessel na ito, sigaw niya, sisiguraduhin ko na mamamatay kayong lahat. Ang buong forest ay nagsimulang mag-collapse. Ang mga malaking puno ay nagsimulang mag-fall. Ang lupa ay nag-crack at may mga fissures na lumalabas na may sumusukal na dark energy. The whole place is becoming unstable, sabi ni Mang Totoy. Kailangan na nating umalis. Hindi pa, sabi ni Miguel. Konti na lang. Sa final moments ng ritual, nakita namin na si Ligaya ay bumalik sa normal tikbalang form niya. Ang crystal ay hindi completely destroyed, pero na-separate na siya mula sa katawan ni Ligaya. Ligaya, tawag ko sa kanya. Napalingon siya sa amin at sa mga mata niya ay nakita ko na siya na ulit ang dati. Ricardo, nasaan tayo? Ano ang nangyari? I'll explain later, sagot ko. Ngayon, kailangan na nating umalis dito. Pero bago kami makatakas, si Bakunawa ay gumawa ng last attempt. Ginagamit niya ang lahat ng energy na natira sa crystal para gumawa ng massive attack na target sa aming lahat. Sa moment na iyon, lahat kami ay nag-decide na mag-sacrifice para sa isa't isa. Si Mang Totoy ay nag-position sa harap para protektahan si Miguel. Si Berto ay nagtapon ng lahat ng remaining seeds niya para gumawa ng barrier. Ako ay ginagamit ang sarili kong life force para mag-amplify ng protective spell kahit alam kong pwede akong mamatay. At si Ligaya, kahit na confused pa siya sa nangyari, ay nag-transform ulit at nag-position sa harap namin lahat. Ginagamit ang sarili niyang katawan bilang shield. Pero imbes na massive destruction, ang nangyari ay kakaiba. Ang combined energy ng lahat namin, ang determination ni Mang Totoy, ang innocence ni Berto, ang healing power ko, ang natural magic ni Miguel, at ang protective instinct ni Ligaya ay nag-create ng white light na mas malakas pa sa dark energy ni Bakunawa. Ang light na iyon ay hindi lang nag-neutralize ng attack niya, completely niya ring na-banish si Bakunawa mula sa plane na ito. Impossible. Narinig namin ang last words niya bago siya completely disappear. Ang crystal ay nag-crack at naging powder. Ang corrupt energy sa buong forest ay nawala. At ang mga creatures na nakakaban sa amin ay nag-disintegrate din. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagtinginan lang kaming lahat. Hindi makapaniwala na nakasurvive namin ang lahat. Tapos na ba? Tanong ni Berto. Oo, sagot ni Miguel. Tapos na. Ang connection ni Bakunawa sa world natin ay completely severed na. Habang naglalakad kami pa uwi, napansin ko na ang forest ay nagsisimulang mag-heal. Ang mga patay na puno ay nagsimulang mag-sprout ng bagong dahon. Ang mga cracks sa lupa ay nagsisimulang mag-close at ang mga animals ay bumabalik na. Ang mga plants na ginagamit namin kanina, paliwanag ni Miguel, hindi lang sila nag-absorb ng dark energy.
Nag-transform din sila sa healing energy at ibinalik ito sa environment. Nang makauwi kami, ang unang ginawa namin ay mag-check sa bahay. Lahat ng protection barriers na iniwan namin ay intact pa at ang mga halaman sa garden ay mas healthy pa kaysa sa iniwan namin. Parang may nangyaring positive transformation sa buong area, observe ni Ligaya. Totoo nga, hindi lang namin na-defeat si Bakunawa, na-upgrade din namin ang natural defenses ng buong lugar. Ang mga halaman ay mas vibrant, ang mga hayop ay mas peaceful, at ang mga tao sa barangay ay mas healthy. Sa mga sumunod na araw, nagdagsaan ang mga taong nangangailangan ng healing. Pero ngayon, hindi na ako nag-work mag-isa. Si Miguel ay naging partner ko sa mga supernatural cases. Si Ligaya ay naging specialist sa mga animal-related problems. At si Berto ay naging expert sa plant cultivation. Si Mang Totoy naman ay naging liaison namin sa ibang mga barangay. Dahil sa experience niya sa laban, nakilala na siya as someone na reliable sa mga supernatural emergencies. Alam mo, sabi niya sa akin isang araw, naging mas interesting ang buhay ko simula nang naging involved ako sa mga adventures ninyo. Tawang-tawa ako. Gusto mo pang mag-continue? Bakit hindi? Sagot niya. May mga lugar pa ba na kailangan ng tulong? Totoo nga, may mga reports na natatanggap kami mula sa ibang provinces. May mga similar na problems, pero ngayon, confident na kami na kaya namin i-handle. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa buong experience na ito ay ang importance ng community. Hindi ko kaya mag-isa ang lahat ng ginawa namin. Kailangan kong ng team, ng family, ng mga taong magtitiwala sa akin at sa mga decisions ko. At ngayon, hindi na ako ang lone healer na takot sa sariling power. Ako ay part ng isang group na may diverse na abilities, na handa mag-sacrifice para sa isa't isa, at na committed sa protection ng mga taong nangangailangan ng tulong. Sa gabi, habang nakaupo kaming lahat sa garden na namin, nakita ko si Berto na nag-aalaga sa mga bagong plants, si Miguel na nagme-meditate para i-strengthen ang abilities niya, at si Ligaya na nag-monitor sa mga animals sa area. Salamat, sabi ko sa kanila. Sa ano? Tanong ni Ligaya. Sa pagbigay sa akin ng chance na maging better version ng sarili ko. Sagot ko. Walang anuman, kuya, sabi ni Berto. Kasi ikaw din naman ang nagbigay sa amin ng chance na maging parte ng something bigger. At sa moment na iyon, napagtanto ko na ang journey ko as a healer ay hindi pa tapos. May marami pa akong matutunan, marami pang taong matutulungan, at marami pang adventures na darating. Pero ngayon, handa na ako. Hindi dahil wala na akong takot, pero dahil may mga taong makakasama ko sa journey na ito. At iyon ang ginawa sa akin ng mas malakas kaysa sa kahit anong power na meron ako. Makalipas ang 6 na buwan simula sa laban namin kay Bakunawa, ang buhay namin ay naging mas organized pero hindi boring. Nagkaroon kami ng daily routine. Umaga ay para sa regular healing practice, hapon ay para sa training ng aming mga ability, at gabi ay para sa family time at planning. Si Miguel ay naging full partner ko na sa practice. Ang abilities niya ay patuloy na lumalaki at natutuhan niya na ring mag-handle ng mga cases na purely human problem, hindi lang supernatural. Ang tikbalang transformation niya ay naging mas stable at comfortable na siya sa dalawang forms niya. Kuya Ricardo, sabi niya isang umaga habang nag-aayos kami ng mga gamot, may letter para sa atin galing sa Batangas. Binasa ko ang letter. May isang barangay captain doon na humihingi ng tulong para sa isang kakaibang problema. May mga bata daw sa kanilang lugar na biglang nagkakaroon ng prophetic dreams, pero ang mga panaginip ay nagiging totoo sa masasamang paraan. Parang malaking case ito, comment ni Ligaya, nakakatapos lang ng morning rounds niya sa mga animals sa buong barangay. Oo nga, sagot ko, pero feeling ko kaya na natin i-handle. Ang totoong maganda sa aming setup ngayon ay ang way na naging integrated na kami sa normal life ng barangay. Si Ligaya ay officially registered na as veterinary consultant. Ang mga tao ay nagtitiwala na sa kanya even though hindi nila fully naiintindihan ang abilities niya. Si Miguel naman ay kilala as special assistant ko na may talent sa mga rare cases. Si Berto ay naging mas confident na rin. Hindi na siya yung tahimik na batang takot sa mundo. Ngayon, active siya sa school, may mga friends na, at proud na proud siya sa mga ginagawa namin sa bahay. Minsan pa nga, may mga classmates niya na dinadala ng mga magulang nila sa amin para sa minor healing. Alam mo, sabi ni Berto isang hapon habang nagtatanim kami ng mga bagong herbs. Proud ako sa atin. Bakit? Tanong ko. Kasi hindi lang natin tinitreat ang mga problema ng mga tao, sagot niya. Tinuturuan din natin sila kung paano mag-take care ng sarili nila. Totoo nga, part ng aming practice ngayon ay ang education. Hindi lang namin ginagamot ang mga tao. Tinuturuan din namin sila ng basic herbal medicine
ng mga preventive measures at ng mga signs na dapat nilang bantayan. Isang araw, may dumating sa amin na hindi namin inaasahan, si Aling Dionisia. Pero ngayon ay may kasama siyang dalawang ibang matandang babae. Ricardo, bati niya. Gusto kong ipakilala sa inyo si Tita Carmen at si Tita Esperanza. Sila ay mga practitioners din mula sa iba't ibang parte ng... Nakita ko agad na ang dalawang bagong dating ay may similar na energy kay Aling Dionisia. May wisdom sa mga mata nila at may confidence na sign na experts sa field nila. Narinig namin ang tungkol sa ginawa ninyo kay Bakunawa, sabi ni Tita. Impressive. Hindi basta-basta ang makakagawa ng ganong level ng banishment. Pero, dagdag ni Tita Esperanza, may dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Umupo silang tatlo sa living room namin at nakita ko na seryoso ang mga mukha nila. Ang success ninyo dito ay naging balita sa buong supernatural community, paliwanag ni Aling Dionisia. At dahil doon, may mga entities na ngayon ay naging interested sa inyo. Anong klaseng entities? Tanong ni Ligaya. Hindi lahat ay masama, sagot ni Tita Carmen. May mga good spirits na gusto kayong maging allies. Pero may mga masasama rin na gusto kayong ma-eliminate dahil threat kayo sa kanilang operations. Ipinakita nila sa amin ang isang map ng Luzon na may mga marking. May mga red dots na representation ng hostile entity, yellow dots para sa neutral ones, at green dots para sa mga friendly spirits. Ang ginawa ninyo ay nag-shift ng balance of power sa buong region, sabi ni Tita Esperanza. Kaya ngayon, kailangan ninyo mag-decide kung ano ang role ninyo sa bigger picture. Ano ang mga options namin? Tanong ko. Una, sabi ni Aling Dion, pwede kayong mag-maintain ng current setup. Local practice lang, hindi kayo makikialam sa mas malaking issues. Pangalawa, dagdag ni Tita Carmen, pwede kayong maging part ng isang network ng mga practitioners na nagtutulungan sa supernatural threats na mas malaki kaysa sa local level. At pangatlo, sabi ni Tita Esperanza, pwede kayong maging leaders ng bagong movement, mga practitioners na hindi nagtatago sa shadows, pero open sa collaboration with normal people. Nagtinginan kami ni Ligaya, Miguel, at Berto. Alam kong malaking desisyon ito at hindi pwedeng mag-decide lang ako mag-isa. Pwede ba kaming mag-isip muna? Tanong ko. Siyempre, sagot ni Aling Dionisia. Pero wag kayong mag-take ng masyadong mahabang time. May mga events na nagsisimula na at mas maaga kayong mag-decide. Mas better prepared kayo. Nang umalis na sila, nag-meeting kami sa garden. Ang desisyon na ito ay hindi lang makaka-affect sa amin, pero sa mga taong dependent na sa services namin. Ano ang gusto ninyo? Tanong ko sa kanila. Gusto ko ng adventure, sagot agad ni Berto. Pero gusto ko ring safe tayo. Ako naman, sabi ni Miguel, gusto kong matulungan ang mas maraming tao. Pero ayokong mawala ang connection namin sa lugar na ito. At ako, sabi ni Ligaya, susuportahan ko kahit ano ang desisyon ninyo. Pero personally, feeling ko na ready na tayo para sa bigger challenges. Nag-isip ako ng mabuti. Ang natutunan ko sa mga nakaraang buwan ay hindi pwedeng mag-hide sa responsibility. Hindi pwedeng mag-pretend na walang problema sa labas ng mundo ninyo. Sige, sabi ko sa huli. Pero gagawin natin ito ng may conditions. Kinabukasan, bumalik si Aling Dionisia mag-isa para sa aming sagot. We're in, sabi ko. Pero gusto namin ng option 2, part ng network, pero hindi leaders. At gusto namin na ang base of operations namin ay dito pa rin. Reasonable, sagot niya. Actually, mas better pa nga iyon. Kailangan ng network ng mga stable nodes sa iba't ibang lugar. Bumo. Ibinigay niya sa amin ang mga communication devices, hindi mga cellphone, pero mga special na crystals na pwedeng gamitin para makipag-communicate sa ibang practitioner kahit malayo. Ang una ninyong mission, sabi niya, ay yung case sa Batangas na nabanggit. May similar na problems doon sa ibang lugar din, kaya coordinate kayo with mga practitioners sa area. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang aming training para sa network operations. Natutuhan namin kung paano mag-coordinate with other teams, kung paano mag-share ng information ng secure, at kung paano mag-provide ng backup support sa mga situations na sobrang laki para sa isang team lang. Ang pinaka-challenging part ay ang pag-maintain ng balance between local practice at network responsibility. May mga araw na kailangan namin mag-travel para sa network missions, pero kailangan din namin i-ensure na may available pa rin kaming service sa mga local na tao. Pwede naman nating i-train si Mang Totoy para sa basic first aid, suggest ni Miguel. At pwede din nating i-teach si Aling Rosa ng basic herbal medicine para sa emergency cases. Magandang idea iyon. Nagsimula kaming mag-conduct ng training sessions sa barangay. Hindi full healing practice, pero enough para ma-handle nila ang basic cases kapag wala kami. Ang response ng mga tao ay mas positive pa kaysa sa inaasahan namin. Hindi sila natakot sa idea na may supernatural network kami. Imbes,
Mas naging proud pa sila na ang barangay nila ay naging part ng something bigger. Feeling namin, sabi ni Kapitan Rodel sa isang community meeting, secured kami dahil alam namin na may backup kayo kapag may malaking problema. Sa unang network mission namin sa Batangas, na-experience namin kung gaano ka-different ang working with other May isang team doon na composed ng isang babaylan, 2 albularyo at isang manghuhuli. Ang working style nila ay iba sa amin pero effective pa rin. Ang ganda ng diversity, comment ni Ligaya. Each team ay may unique strengths. Ang case sa Batangas ay mas complicated kaysa sa akala namin. Ang mga prophetic dreams ng mga bata ay hindi natural. Ginagawa ng isang malicious entity na gumagamit ng dreams para mag-plant ng negative events sa future. Parang reverse psychology, paliwanag ng babaylan sa Batangas team. Imbes na dreams ang reflection ng reality, ginagawa niyang reality ang reflection ng dreams. Tumagal ng 2 linggo ang case, pero na-resolve din namin. Ang technique na ginamit namin ay combination ng dream cleansing rituals at future timeline manipulation. Sobrang advanced compared sa mga dati naming cases. Grabe, sabi ni Berto pagka-uwi na. Feeling ko, naging mas expert ta. Totoo nga, ang exposure sa iba't ibang techniques at perspectives ay nag-expand ng knowledge namin. Pero, mas importante pa, natutunan din namin na hindi kami nag-iisa sa world na ito. May community kami, may support system na mas malaki pa sa barangay namin. Sa mga sumunod na buwan, naging regular na ang network missions namin. May cases sa Cavite tungkol sa water spirits na naging aggressive dahil sa pollution. May problem sa Rizal tungkol sa ancestral spirits na nagagalit sa urban development. May issue sa Quezon tungkol sa mga engkanto na nagre-rely sa humans dahil na-destroy ang natural habitat. Sa bawat case, natutuhan namin ng something new. At sa bawat success, nararamdaman namin na mas naging meaningful ang work namin. Pero ang pinaka-important realization ko ay ito. Hindi lang kami nag-heal ng individual na tao o community. Naging part kami ng bigger healing process para sa relationship between human world at supernatural world. Alam mo, sabi ko kay Ligaya isang gabi habang nakaupo kami sa garden, feeling ko ang real mission namin ay hindi lang paggamot. Ang real mission namin ay pagpapadali sa coexistence. Exactly, sagot niya. Hindi kailangang magkaroon ng war between humans at supernatural being. Pwedeng magkaroon ng partnership. At sa araw na iyon, habang nakikita ko si Berto na nagtuturo sa mga kapitbahay niya kung paano mag-plant ng medicinal herbs, si Miguel na nag-consult sa mga animals para sa mga may-ari nila, at si Ligaya na nag-facilitate ng communication between local farmers at forest spirits, napagtanto ko na nakamit na namin ang goal na hindi ko alam na hinahanap ko. Hindi lang kami healers, hindi lang kami supernatural practitioner. Kami ay bridge builders, peacemaker, at facilitators ng mas magandang mundo para sa lahat. At habang tumitingin ako sa crystal communication device na nag-blink ng sign na may bagong mission request, ngumiti ako. Ready na kami para sa kahit anong susunod na adventure na darating sa amin. Kung nagustuhan ninyo ang journey ni Ricardo, Ligaya, Miguel at Berto, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming exciting stories. I-comment din ang favorite part ninyo.